Pa kumain eh, nabubulog ako. So, kumbaga, parang isang opportunity na rin to para sa ating mga OFW. Parang magkaroon tayo ng konting kaalaman para hindi tayo mag-focus lang na abroad lang tayo palagi. Kasi after no abroad, ano yung naghintay sa atin sa Pinas? Diba? So, unang na kung sino talaga si D-Mobile, kung saan siya nagsimula, at kung paano siya paikutin. So, siguro kung nakikita nyo, pangalawang orientation pa lang na mangyayari ito dito sa Tel Aviv. So, iniling po namin sa inyo ngayon na konting katahimikan lang. Close your eyes. Take a deep breath. Magandang gabi sa inyo lahat. Yung iba po marami kilala na ako dito. Yung mga baguhan, ako po si Jocelyn from Haifa. So, isang malaking karangalan po na makasama ko kayo ngayong gabi at may bigay namin sa inyo kung ano ba at sino at paano natin papasukin natin negosyo. So, ngayon, ang mga nauna po nating business partner, si Freddy Benz, si Sis Rose. Uy, nasan na kayo? Si Sis Telma. Para din po sa mga invite ka, si Sis Naris. Para po magkakilala tayo. Tapos si Sis Des. At si Ninang Merly po, Ninang po ng D-Mobile Israel. Kasi po nung una, kaya po Ninang sa po ni Sis Des, Ninang. So para po mas maganda sa amin tawagin siya na Ninang. Ano po? Respeto. Marami daw po siyang pamamas-mas sa pasok. Okay, start na po tayo. Introducing D-Mobile Technologies Incorporated. Kailan itinatag si D-Mobile? Si D-Mobile po, so bali itong anim kung ito, yung mga team leader po, i-ano nyo yung sarili nyo na kung ano yung ginagawa ko dito, sana magawa nyo din para in case po na magkaroon kayo ng invite, kasi kayo magkakaroon kayo na corporate dahil sa kanila. Pag po kayo ay may member na, so hindi na po kayo technical lang. Kayo po ay leader na. So yun pong mga technical na wala pa po member, kayo po ay technical ng D-Mobile. Ano po? So ngayon, si D-Mobile ay itinatag noong April 29, 2008. So it means po 4 years na si D-Mobile, more than 4 years. So ngayon, doon sa 4 years si D-Mobile, meron na po siyang 80 million plus Filipino na napayaman as a millionaire. So meron na pong millionaire club na binubuo ang D-Mobile. Ano po? Kaya, sino gustong yumaman? Sino gustong magkaroon ng... Kumbaga, kumikita na tayo dito. Bakit hindi pa natin samantalahin habang sumasahod naman tayo na kaya naman natin i-franchise or i-member? So, bakit hindi natin samantalahin hanggat maaluan pa yung pasok sa atin na may sweldo tayo na sapat naman? Kasi once na umuwi tayo ng Pilipinas, mahihirapan na tayo mag-franchise sa halagang 4,999. Di po ba? So ngayon, ang D-Mobile po ay matatagpuan natin sa 20th floor Galleria Corporation Center at sa corner Ortigas Avenue, Quezon City, Metro Manila. Yun po yung address natin, yung main office natin sa Manila. Ano po? Ngayon, sino nag-establish kay D-Mobile? Si D-Mobile ay in-establish ni Penta Capital. Sinabsadihan ni Penta Capital si D-Mobile. Si Penta Capital po ay in-establish noong 1957 pa. Sino kaya yung sinasabi ng Penta Capital? Si Penta Capital po ay isa sa pinakamayaman at pinakabigating sumusuporta financially sa malalaking korporasyon sa Pilipinas. Ano-ano yung mga sinusuportahan na yun ni Penta Capital? Yung po ay ang ABS-CBN, Sweet, Alaska, Coca-Cola, National Bookstore, San Miguel Corporation, Cebu Pacific, KFC, Shell, and Petron. Di po ba malalaking korporasyon yun sa Pilipinas? Kung kagayon yung pinakapangunahing korporasyon natin sa Pilipinas. Na si Penta Capital ang nagsusubsidize sa kanila para yung kanilang negosyo ay hindi rin bumagsak. Kumbaga, matatag yung kanilang ano kasi si Penta Capital ay napakayaman nga.
imagine na lang yung mga korporasyon na yun, na pinakamabigating korporasyon sa atin sa Pilipinas. Ang tanong ko sa inyo, mayaman ba si Tenta Capital? Okay. So ngayon, tatanong ko sa inyo, ano ba ang basic needs natin? Yung basic needs po natin. Diba? Food, shelter, and clothing. So ngayon, idinagdag po ang cellphone. Bakit? Tayo, kahit nandito tayo, di ba, hindi tayo makakaalis ng walang cellphone. So ngayon, wala tayong cellphone, ano ang kailangan ng cellphone? Load. Load, di ba? So ngayon, kaya po sinabi ng load na cellphone plus load, hindi po magagana ang ating cellphone kung wala naman tayong load, di ba? So ngayon, sino ang gumagamit ng mga cellphone? Di ba? Bata, matanda, mayaman, mahirap, magsasaka, lahat. Lahat tayo gumagamit ng cellphone. So yun yung ating target market. Sila yung magiging target market natin. So ngayon, nakita ni B-Mobile na tuwing magkukonsume tayo ng load, walang pumapasok sa atin. Kumbaga, example, nag-load tayo ng 30 pesos sa tindahan. Okay. Bumili ka ng load, 30 pesos, wala na yung 30 pesos mo. Pero kung ikaw ay member ng B-Mobile, pwede kang mag-load wallet sa sarili mo, nag-load ka ng 30 pesos, doon sa load mo, mababawas laang is, magkano nga na rin? Magkano ang discount? Diba may discount na 3 pesos? Samantalang doon sa traditional load natin, wala na. Tapos na lahat yung 3 pesos na yun, wala na. So, kung 5 sa pamilya nyo, naglo-load, 3 times 5, naka-minus ka na. Sandali po ang tanong, mamaya po ang tanong. Ihanda nyo na lang yung tanong yan, para po dire-diretso tayo. So, ngayon, nakita ni B-Mobile na yun ang problema. Gusto ni B-Mobile na makihati naman tayo sa mga teleco giants na yan. Ano-ano ba yung mga teleco giants na sinasabi? Oh, yan. Globe, Smart, and Sun. Yan po yung teleco giants na sinasabi sa Pilipinas. Ngayon, para po tayo ay para po tayo ay makihati, ay kailangan po nating maging B-Mobile Techno-Premium. So ngayon, kung tayo po ay B-Mobile Techno-Premium na yan, sa bawat pag-load po natin, ay ano ba yun? Okay. Sa bawat pag-load po natin, at bawat consume natin ng SMS, MMS, and calls, magiging liability assets na po ang ating cellphone. Ano po, makikihati na po tayo sa mga teleco giants tulad ng Globe, Smart, and Sun. Makaka-discount na po tayo ng 8, kung Techno-Premium, 8 to 16%. Kung ikaw ay Techno-User, 8 to 14% ka lang po. Kasi yung kung 1 to 2%, sa Techno-Premium lang po yung pumapasok. Yung naging business partner namin. Ano po? Kaya saan pa tayo? Doon ba tayo sa kikita? O patuloy na lang tayong pagkakakitaan ng mga teleco giants na yan? So, gumagamit ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Hindi natin yung may tatanggi. Sabihin man natin ng iba na, ay, ayaw kong mag-member yan. Pero hindi nila alam. Yung mga anak nila, mga pamangkin nila, asawa nila, kapatid nila, gumagamit yun ng loading. So, bakit sasabihin mo, hindi naman ako magtitinda ng load? Oo, hindi. Kaya nga po, ang sabi namin, it is not a selling business. Kumbaga, pwede rin. Kaya yun kung pagbibenta ng load, yun po, ay para lang po lumaki yung income nyo. Kumbaga part-time. Kaya nga po sinasabing part-time natin. Yan, ano po. Alam po yun ng mga member natin na team leader natin na magbebenta ng load. Alam po nila yan. Ano po, ayan, ngayon naman, punta tayo sa B-Mobile loading business. Kasi nga po, karamihan, kung mag-member ka, para magkaroon sila ng extra income,